ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin sa pamagitan ng pakikinig ng salita po ng Diyos, dadalhin ng kanya pong lingkod na si Pastor Ramsey. Palakpakan po at ng Diyos sa kanya pong Diyos. Pag-aralan natin yung kaibahan ng ating pag-aaralan natin ngayon yung kaibahan ng tupa at ng kambing. Okay? So yun po ang ating pag-aaralan ngayon. Basahin natin sa Juan chapter 10 verse 27. Nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. Okay? Ito yung sinabi ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pag-aaral natin ngayong gabi. So, ang salita ng Diyos ang magsasabi sa atin kung tayo ba ay tupa o mga kambing. At ang mismo ang Diyos, ang Panginoong Hesus na nagsabi nito, dito sa Juan chapter 10 verse 27, ay sinabi niya na ito yung isa sa katangian ng tupa at nakikilala niya ang kanyang tupa. Chapter 25 verse 30 to 40. Kita natin dito Okay. 31 to 40 ba? Sino mo babasa? Ako o kayo? Si Radiant daw tayo. Doon ka na rin suliwan. Sa malawalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Ipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginawa ng pastor sa tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Natin yung ginagawa ng mga tunay na tupa ng Panginoong Hesus. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, nakikilala niya ang kanyang mga tupa. Siya ay nakikinig at sumusunod. Ang larawan ng tupa. Bakit tayo inilarawan sa isang tupa? Nais ng Diyos ng lahat ng mga anak ng Diyos ay maging katulad ng tupa. Tupa, ang isa sa pinakamahayop, ang isa sa hayop na bukod tanging ang at kahit ang tupa yan ay papatayin na, yan ay hindi na imi. Ano lang siya. Ganun yung tupa. At ni Lady Ann, sabi niya rito, sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel ng Panginoong Hesus, ihiwalay niya ang mga kambing sa mga tupa. Kaya nga siguraduhin natin na ikaw ay kabilang sa tupa, kabilang sa babalikan ng Panginoon, kasi ang babalikan ng Panginoon ay yung kanyang mga tupa na gumagawa at sumusunod sa kanyang ubasan. Tulong na dapat na nakikilala. Siyempre tayo mga tupa, ipinakikita natin yung matuwid sa harapan nila. Para sila ay, kasi marami nangangailangan. Hindi lamang ng tulong, kundi nangangailangan talaga. Merong taong higit na nangangailangan na dapat nakikita natin ito. Hindi lamang sa physical, kundi sa spiritual. Diba? So sabi, kapag pinag-aralan natin ito, hindi lamang yung tulong na literal ang ating pwedeng ibigay sa kanila, kundi yung tulong na marami tayong magagawang tulong sa kanila na magawa natin ito bilang mga tagusunod ng Panginoong Jesucristo, bilang kanyang mga tupa. Chapter 4 verse 17. Ito yung hindi nila ginawa. Santiago chapter 4 verse 17. Okay. Ito yung mga alam niyang mabuti, ngunit hindi niya ginagawa, siya nagkakasala. Kaya nga sabi daw, huwag ninyong ipagkait ang mabuti. Kung kayo may magagawa, gawin po natin. Kapitan chapter 3 verse 27, ano sabi? Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayanan na ito ay magawa.
Okay, huwag daw ipagkait ang Magandang loob. huwag daw ipagkait. Ibig sabihin, huwag ipagkakait. Ang malinaw ang sabi rito, na tayo pala ay nagkakasala kapag alam nating mabuti na hindi natin ginawa. Kasalanan pala yun. O nagkakasala tayo. Kaya ang sabi rito, huwag niyong ipagkait ang mabuti, huwag niyong ipagkait ang tulong. Kung may magagawa kayo, gumawa kayo. Huwag niyong ipagkait, sabi ng kawikaan. Matthew chapter 7 verse 21. Sabi rito, hindi lahat ng tumatawag sa akin ang Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lamang ng kalooban ng aking amang nasa langit.